bunganga ng Mayon Volcano kaninang madaling araw. Yan ang tinatawag na crater glow na posible di manong senyales na malapit ng pumutok ang bulkan. Samantala, nagsorry naman ang DSWD o ang Department of Social Welfare and Development dahil sa naipamigay na bulok at inuuod na relief packs. Live mula sa Legazpi City sa Albay, may report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, isa sa mga parameters o requirements para malaman kung kailangan na nga bang itaas sa alert level of number 4 ang status ng Mayon ay kung meron nga itong crater glow. Pero dahil hindi pa raw pumapalo ang seismic activities o yung mga pagyanig dulot ng bulkan, ay nananatili pa rin sa alert level 3 ang status ng Mayon. Alas 3 ng madaling araw kanina, namataan ang isang mapusyaw na crater glow o pagliwanag ng bunganga ng Mayon. Inaalam na PHIVOLCS kung senyales ito na malapit na sa bunganga ng bulkan ang umaakyat na magma o kung dulot lang ito ng extreme temperature at mainit na singaw mula sa loob ng bulkan. Inaabangan din daw ang resulta ng pinakahuling ground deformation survey para tuloy ang pamamaga ng bulkan dahil sa pag-angat ng magma. Hindi namin ibig sabihin na nag-deflate siya na wala na. O bumaba yung SO2 na wala na rin. Yun nga mas kuwan kasi inflated siya, na-deflate. Kaya tinitingnan namin yung upper portion kasi baka umakyat na siya. Samantala, pinasusuri na ni Secretary Dinky Soliman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang report na may bulok at inuuod na relief packs na nakarating sa Daraga. Nagpaliwanag at humingi rin ng paumanhin ang DSWD sa ilang food packs na nakitang inuuod dahil sa napiping delata. Dahil nga yung mga family food packs nilalagay sa plastic, tapos yung mga plastic nilalagay sa mga sako, tapos yung mga sako pinapatong-patong yan sa isang truck. So kung hindi talaga maganda yung piling niya, may posibilidad talaga na pumutok yun. Gusto namin mag-pauman mga expired goods na naipadala dun sa mga evacuation centers. Nauna nang nilinaw ng mga opisyal sa Albay na sa mahigit 22,000 food packs na galing sa national government, 32 lamang ang nadiskubreng hindi na mapapakinabangan pa. Maliit na porsyento lamang daw ito at sadyang hindi may iwasan. Kahit sa typhoon, volcanic eruption and so on, wala po kaming perfect delivery. Lagi po yan may lagi po yan may spoilage. I think the camp management protocols are in fact working kasi even yung 0.1% na-capture. Meron tayong institution to do that. Jessica, antabayanan bukas yung resulta ng pinakahuling ground deformation survey na ginawa sa Mayon. Bakit ito importante ito? Sabi ng PHIVOLCS ay kailangan daw malaman ngayon kung yung namamaga pa rin ba yung Mayon o baka naman daw bumaba na o humupa na yung magma doon sa base o sa pinakabababang part ng bulkan o baka naman daw tuluyan itong umakyat at lumalapit na sa crater ng Mayon. Jessica? So, Cedric, anything is still possible at this point. Hindi pa masabi ng PHIVOLCS, ng ating mga volcanologist, kung dapat pa ba nilang mas tutukan itong Mayon o pwede nang medyo bawasan kaunti yung kanilang paghahanda. Well, Jessica, dahil dun sa presence ng crater glow, lalong magse-step up yung pagbabantay ng Mayon ng PHIVOLCS. Ganon din yung pag-i-implement dun sa permanent danger zone para hindi na pumasok yung mga tao doon. Again, yung nabanggit natin, isa sa mga parameters para malaman kung kailangan ng itaas yung alert status ay itong pagkakaroon ng crater glow. Tinanong natin kanina yung PHIVOLCS, Jessica, kung yung crater glow bang yun dahil yung magma o yung lava ay nandun na sa crater, hindi pa daw nila ma-determine yan. Baka daw posibleng yung magma ay nandun, either yung magma ay nandun na sa taas or baka naman daw reflection lang nung heat nung magma dun sa baba, yung nakikita nating glow dun sa taas ng bulkan, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.